Sa gitna ng kalmadong tanawin, ito ang tinatawag na katahimikan bago ang bagyo. Biglang lumiwanag ang langit na animoy araw, na bumuo ng isang bituin mula sa banggaan ng dalawang hampas ng espada. Habang lumalakas ang kanilang laban, ang pinsala sa paligid ay nagiging matindi. Ang butiki, gamit ang kanyang kasanayan, ay naungusan si Yunming. Ngayon, hawak niya ang kalamangan. Hirap si Yunming na ipagtanggol ang kanyang sarili habang unti-unting nawawasak ang kanyang espada. Hinawakan ng butiki ang espada ni Yunming gamit ang kamay nito. Dahilan upang mawalan ng hawak si Yunming at maitaboy siya. Nagbigay ito ng pagkakataon sa butiki na itapon si Yunming papunta sa isang bundok. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng malaking butas sa bundok, at malinaw na sugatan si Yunming. Ngunit ang ating bida ay hindi pa handa para sa susunod na mangyayari. Ginamit ng butiki ang Subduang Righteous Divine Art na parang hininga ng dragon, kahit pamukha itong mas mukhang kambing sa bundok kaysa dragon. Tinarget ng hininga ang bundok kung nasaan si Yunming, na nagresulta sa direktang tama. Nagulat si Yunming dahil ang baliw na butiki ay hindi na nasa antas ng martial master, nasa mas mataas na antas na ito ngayon. Kung nagkamali si Yunming ng isang segundo, malamang ay patay na siya. Nabiyak sa dalawa ang bundok dahil sa atake. Habang nagngangalit ang kanyang ngipin, binuo ni Yunming ang kanyang isip, napansin niyang nawala ang butiki. Nagpakita si Snakey at sinabihang tumingin si Yunming sa langit. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita. Ang butiki, puno ng kayabangan, ay lumilipad sa himpapawid. Kahit halos sirain na ang espada ni Yunming, handa siyang harapin ang butiki. Nilabas ng butiki ang dalawang madilim na ahas mula sa kanyang palad at sinabi kay Yunming na ito ang kanyang venomous martial arts, Black Palm Technique. Ito raw ang pamana ng kanyang kapatid. Ngunit sa totoo lang, isang mababang klase ng martial art ito, sa sobrang pangit ng teknik, kahit tawagin itong third rate ay sobra pa sa papuri. Habang tinatawanan ang teknik, sinabi ng butiki na ito ay mula sa isang mababang nilalang ng masamang sekta na walang tamang pagsasanay sa martial arts. Kung hindi lang kami naglaban, malamang ay tuluyan niyang winasak ang Tang Clan, sabi ng butiki. Ipinagmamalaki nito na binago niya ang teknik ng paulit-ulit upang maging karapat-dapat sa kanyang pangalan. Habang tuloy-tuloy sa pagsasalita ang butiki, tahimik lang na nakikinig sina Yunming at Snakey. Biglang lumiwanag ang maitim na ulap, at sa susunod na sandali, ang mga ahas ay bumalot sa buong paligid at sumugod kay Yunming. Sa isip niya, ang mga tao na nakalampas na sa normal na antas ng tao ay kaya pala ang ganito. Sinabi ng butiki na ito ang kanyang ultimong teknik, Black Snake Pong. Sa harap ng ganitong sitwasyon, pinagpapawisan si Yunming habang naghahanda ang butiki na subukan kung kaya bang labanan ni Yunming ang atake. Binalaan ni Snakey si Yunming na kahit siya ay mawawasak ang katawan kung tatamaan ng direktang atake. Pinayuhan niya si Yunming na tumakbo na lang. Ngunit matigas ang loob ni Yunming. Sinabi niyang ipunan ni Snakey ang kanyang makamandag na enerhiya. Nagulat si Snakey sa sinabi at tinawag siyang baliw, ngunit ipinaliwanag ni Yunming na kung tumama ang atake sa lupa, yayanig ang buong paligid at maraming mamamatay sa Sichuan. Wala akong ibang pagpipilian kundi salagin ito, sabi niya. Sinabi pa niya na may plano siya, kaya dapat lang ipasa ni Snakey ang makamandag na enerhiya sa kanya. Titong-lito si Snakey kung saan nanggagaling ang tiwala ni Yunming sa sarili, na sa tingin niya ay walang basehan. Ngunit hindi na ito inintindi ni Snakey at ipinasa ang makamandag niyang enerhiya kay Yunming. Sa pamamagitan ng conversion ito, magagamit ni Yunming ang ilan sa kanyang mga kakayahan mula sa nakaraang buhay. Iniisip niya na kung lumilipad ang mga ahas gamit ang teknik nito, kaya niya itong kontrahin gamit ang tunay niyang kapangyarihan. Gayunpaman, napakalakas ng atake, at hindi sapat ang paggamit ng annihilation technique lamang. Kakailanganin niya ng mas malakas na teknik upang sa isang malakas na hampas ay matamaan niya ang core at tuluyang mapabagsak ang butiki. Ngunit nag-aalala siya kung kakayanin ba ng kanyang katawan ang ganitong bigat ng enerhiya. Higit pa rito, ang kanyang espada ay maaaring mabasag anumang oras. Habang papalapit ang mga ahas kay Yunming, naghanda siya. Tumalon siya sa ere gamit ang isang teknik na inspirasyon ng imahe ng pulang araw laban sa asul na langit. Sa isang hampas, inilabas niya ang perpektong martial art ng pagwasak. Samantala, ang Mountain Goat ay nasa himpapawid, minamasdan ang kaguluhang dulot ng mga ahas. Habang nakatingin ito, nagkaroon ng flashback kung saan may batang magnanakaw na nahuling kumakain ng hilaw na bigas.
Nagulat ang bata nang may nagsabi sa kanya na siya ang nagnanakaw ng bigas mula sa mga taga-nayon. Sinabi ng lider sa bata na sa murang edad pa lang ay wala na itong pag-asa dahil nagnanakaw na ito. Biglang sinabi ni Rabbit na tingnan ng mabuti ang kondisyon ng bata. Pagkatapos ng masusing pagtingin, napansin nilang malnourished ito. Habang nagtatago sa likod ng troso, nagkatinginan ang bata at si Rabbit ngunit parehong walang masabi. Sinabi ni Rabbit na kung magpapatuloy ito, iisipin ng mga tao na ang Black Death Alliance ay isang ampunan. Napabuntong hininga ang matandang lider at sinabing maling paraan ang pagkain ng bata. Sa gulat ng bata, sinabihan siya ng mabait na matanda na hindi na niya kailangang magnakaw at maaari niyang punuin ang kanyang tiyan anumang oras. Ang butiking ito na tinawag pa ang lider na isang third-rate na talunan ay nais na siyang patayin ngayon, anuman ang mangyari. Itinanong ng matandang lalaki ang pangalan ng bata, ngunit wala siyang sagot. Balik sa kasalukuyan, iniisip ng butiki na wala siyang pangalan noon, ngunit ginawa siyang bahagi ng pamilya ng matanda at binigyan siya ng pangalan. Naging guru pa niya ang matanda at itinuro sa kanya ang Black Snake Palm bilang paraan ng depensa. Kahit mababa ang teknik na ito, lagi niyang binabastos ito sa bawat 5 segundo. Nang mamatay ang matanda, iniwan nito ang anak na babae sa pangangalaga ng butiki. Ninais niyang maging sandigan tulad ng matanda, ngunit naalala niyang ang lahat ng iyon ay nasa nakaraan na. Ngayon, ang kanyang layunin ay puksain ang lahat ng may kaugnayan sa pagkamatay ng anak at kapatid ng matanda. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang lumitaw, hugis krus na pinunit ang mga ahas. Gulat na gulat ang mountain goat kung paano nagawa ni Yunming na salagin ang atake. Sa halip na umatras, sumugod si Yunming gamit ang kanyang espada. Ginamit niya ang Skypier Sunset na pinunit ang kalahati ng katawan ng butiki sa isang hampas. Habang sinusubukang tingnan ng butiki ang kanyang sugatang braso, lumipat ang eksena kay Snakey. Takot na takot si Snakey dahil nagawa ni Yunming na tumagos sa ganitong kalakas na atake. Higit pa rito, ginamit ni Yunming ang isang teknik ng espada na kahit sa panahon ng nakaraang master ni Snakey ay itinuturing na imposible. Hindi kaya ng katawan ni Yunming ang ganitong antas ng martial art. Maski ang espada niya ay sira na. Pinapasalamatan niya ang Demon Slaying Sword sa pagsilbi nito. Ngunit kahit isang braso na lang ang butiki, hindi pa rin niya ito matalo. Kaya naisip ni Yunming na kung gusto niyang matapos ang laban, ito na ang tamang pagkakataon. Gusto pa sanang gamitin ni Yunming ang kanyang espada, ngunit hindi na nito kayang tiisin ang isa pang teknik. Tumalon siya sa ere, inilabas ang kanyang punyal mula sa kanyang jacket, at sumugod sa butiki. Sinabi niya rito na oras na upang tapusin ang lahat. Nagulat ang butiki sa biglang pagtaas ng enerhiya ni Yunming. Napakalakas ng atake, nagdulot ito ng isang buhawi na nabalot ng maliwanag na asol na enerhiya habang nagpapalitan sila ng galaw. Hindi makasabay ang butiki, at sunod-sunod ang mga atake ni Yunming. Hindi niya maunawaan kung paano nagagamit ni Yunming ang punyal na parang hangin upang basagin ang kanyang depensa. Nagngangalit ang butiki, sinasabing hindi siya maaaring mabaigo nang hindi pa nakakamit ang kanyang paghihiganti. Habang nagngingit-ngit ang butiki, napansin ni Yunming na nawala ito sa konsentrasyon. Sinamantala niya ang pagkakataon, at sa isang mabilis na hampas, naputol niya ang isa pang braso ng butiki. Bagamat wala na itong mga braso, nananatili itong nakakalamang sa laban. Ngunit matalino si Yunming, ginamit niya ang sirang espada upang unti-unting bawasan ang enerhiya ng butiki. Sa madaling salita, binasag niya ang depensa nito para hindi sila bumalik sa umpisa. Sinabi ng butiki na hindi pa siya natatalo. Ngunit si Yunming, na ngayon ay kumikinang sa berdeng enerhiya, sumagot, ito ang kabayaran sa pakikialam mo sa pamilya ko. Ginamit niya ang teknik na Venomous Force, nagdulot ng napakalaking butas sa dibdib ng butiki. Gulat na gulat ang butiki, hindi maintindihan ang nangyari. Hindi nito maunawaan kung anong teknik ang ginamit ni Yunming, ngunit unti-unting bumagsak ang katawan nito habang nasisira ang laman nito mula sa loob. Matinding tinitigan ni Yunming ang butiki habang si Snakey, na nakatago sa likod niya, ay nagtatanong kung ginawa ba niya ang teknik na iyon habang nasa gitna ng laban.
Ipinaliwanag ni Yunming na ginamit niya noon ang intensyon ng apoy ng dragon upang likhain ang blazing venomous force. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang ligaw niyang enerhiya upang gawing venomous force at nagpakawala ng isang malakas na atake. Matapos ang laban, ibinalik ni Yunming ang kanyang armas sa kanyang jacket at napabuntong hininga, dama ang ginhawa na tapos na ang laban. Ngunit malungkot din siya na ganito ang naging resulta. Habang papalayo siya, humarap siya sa butiki at sinabing hindi nito dapat sinubukang atakihin ang kanyang pamilya. Habang bumabagsak ang butiki, sumagot ito, may karapatan ka bang magsabi ng ganyan? At bumagsak ito sa lupa. Iniwan ito ni Yunming habang pauwi sa tangklan. Ngunit habang papalayo si Yunming, nagngit-ngit ang butiki, sumisigaw sa sarili na hindi siya maaaring mamatay. Tumanggi siyang mamatay nang hindi pa nakakamit ang kanyang paghihiganti. Nag-aapoy sa galit, ipinangako ng butiki na papatayin niya si Yunming sa araw na ito. Habang natatakpan ng dugo ang kanyang paningin, isinumpa niyang magdadala siya ng kapayapaan sa mga kaluluwa ng kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, sinusuri ni Yunming ang kanyang katawan at iniisip na napakaswerte niyang nakaligtas sa laban nang hindi nawala ng bahagi ng katawan. Hindi na siya magugulat kung naging baldado siya matapos ang lahat ng teknik na napilitan niyang gamitin. Sinabihan niya si Snakey na bigyan pa siya ng makamandag na enerhiya. Sa galit, sinabi ni Snakey na ang makamandag na enerhiya ay hindi basta-basta lumalabas kapag gusto lang ni Yunming, dahil naibigay na niya ang lahat. Umiti si Yunming ng parang nang-aasar at tinanong si Snakey kung gusto ba nitong bumalik sa garapon. Pagkarinig nito, sinabi ni Snakey na hindi naman siya tumatanggi, kailangan lang niya ng kaunting oras para makabuo muli ng makamandag na enerhiya. Ngunit hinawakan ni Yunming ang leeg ni Snakey at sinabi, tama na ang pagsisinungaling, ilabas mo na. Habang ang kalahating butiki, na ngayon ay nagmimastulang dragon, ay biglang sumugod mula sa likuran upang kainin si Yunming. Nararamdaman ni Yunming ang presensya sa likod niya, kaya mabilis siyang humarap. Tumama ang butiki sa kanya, ngunit na-block niya ito gamit ang parehong kamay. Sa kabila nito, nagulat si Yunming dahil ang dating butiki ay naging isang pangit na halimaw na may dilaw at maruming mga ngipin. Hindi makapaniwala si Yunming na nakaligtas ang butiki sa venomous force, na dapat ay tumagos na sa pisngi nito. Ngunit napansin niyang hindi pa ganap na dragon ang butiki. Bagamat mahina ito kumpara sa dati, wala pa ring makamandag na enerhiya si Yunming mula kay Snakey. Habang nakatitig ang butiki sa kanya, iniisip ni Yunming na hindi niya ito kayang tagalan ng matagal. Nagngit-ngit si Snakey at sinabing halos patay na ang butiki. Sa galit, bumalik si Snakey sa kanyang orihinal na anyo at nagpakita sa likod ni Yunming, naghahanda na para sa isang malakas na venomous breath. Ngunit pinigilan siya ni Yunming. Napansin niyang umabot na sa limitasyon ng butiki, at habang namamatay ito, humingi ito ng tawad sa kanyang mga mahal sa buhay dahil hindi niya nagawang maghayganti para sa kanila. Sinabi ni Snakey na dapat magpasalamat na ang butiki, dahil napatay na nito ang pangit na kalaban na may mga pangil. Habang naririnig ang huling iyak ng butiki, unti-unting nawawala ang galit ni Yunming. Nagkaroon siya ng bagong pananaw, dala ng mga pangyayari sa laban na ito. Habang naglalaho ang katawan ng butiki, tumingin si Yunming at ang ngayon ay mas malaking Snakey sa kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Sa seryosong tono, tinanong ni Yunming kung tapos na nga ba ang laban. Biglang may malaking bagay na tumama sa kanyang ulo. Nakita niya ang bagay na ito, at si Snakey ay napabuntong hininga. Sinabi ni Snakey na mukha itong klase, habang si Yunming ay nanginginig sa lupa. Umiiyak si Yunming habang iniisip kung ano ang bagay na iyon, dahil napakatibay nito. Inakala niyang isa itong sungay, at kinumpirma ito ni Snakey, isang sungay ng dragon na maaaring nagmula sa pagkamatay ng Black Death Alliance. Nang bumalik sa maliit na anyo si Snakey, sinabi niyang mabuti at nakuha nila ang sungay ng dragon. Mayroon itong dragon spirit kaya magiging perpektong material ito para gawing sandata na kayang tiisin ang venomous force na ginamit ni Yunming. Napansin ni Snakey na tahimik si Yunming. Tinanong niya ito kung bakit siya hindi sumasagot. Sinabi ni Yunming na kung nagkita sila sa ibang pagkakataon, baka nagkaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ang sining ng pakikipaglaban.
Tinanong ni Snakey kung nakikiramay na ba siya sa butiki matapos marinig ang mga iyak nito para sa paghihiganti. Inamin ni Yunming na nakakaramdam siya ng pagkakasala. Napagtanto niyang may kapangyarihan siyang iligtas ang batang nawalan ng buhay, ngunit binaliwala niya ito. Inakala niya noon na isa lamang itong labanan ng mga masamang sekta, kaya hindi niya sinubukang intindihin ang ugat ng sigalot. Parehong inakala ni na Yunming at ng butiki na kung lumalaman ang sitwasyon, kayang-kaya itong resolbahin ni Rabbit, isang master sa Fire Realm. Ngunit dahil sa pagiging kampante nila, nawalan ng buhay ang isang batang walang kalaban-laban. Si Snakey, na halatang inis, ay sinabi kay Yunming na nagiging emosyonal ito matapos ang laban. Ipinaliwanag niya na kailangang maunawaan ni Yunming na ang Black Death Alliance at ang pamilya Tang ay hindi kailanman maaaring magkasundo. Sinabi naman ni Yunming na kung mas naging maingat siya sa flame art ng babae, maaaring may nagawa siyang solusyon. Tinugon siya ni Snakey na tigilan na ang pagduelo sa nakaraan dahil likas na sa tao ang magkamali. Ikinwento pa ni Snakey na kahit ang ninuno ng kanilang lahi ay nagkamali ng husgahan ang Asher Dragon bilang masama at pinatay ang mabuting dragon. Bagamat hindi niya alam, ang pagkamatay ng Asher Dragon ay maaaring nagdulot ng kaguluhan sa buong kontinente. Kaya pagkatapos niyang patayin ito, napilitan siyang palitan ang posisyon nito at sugpuin ang tunay na masamang dragon. Dagdag ni Snakey, mabuting magmuni-muni kung bakit nabigo si Yunming, ngunit ang mahalaga ay kung anong klaseng tao ang magiging resulta ng kabiguan niya ngayong araw. Habang tumatakbo sila papunta sa pamilya Tang, tinanong ni Yunming si Snakey tungkol sa anyong ginamit nito kanina. Sinabi niya na kung nagamit niya yon mula sa simula, mas madali sana ang laban. Tinitigan siya ni Snakey at sinabi, nagdadalamati ako dahil tinulungan kita. Ipinaliwanag ni Snakey na ginamit niya ang lahat ng kanyang makamandag na enerhiya upang buhayin si Yunming, kaya hindi niya magamit ang kanyang anyong iyon. Nagpakita naman si Yunming ng meme-like na mukha at sumagot ng, okay. Tinawag siyang walang utang na loob ni Snakey at sinabi, pwede mo naman akong pasalamatan kahit papaano. Kaya nagpasalamat si Yunming kay Snakey. Nagulat si Snakey sa narinig, at saglit na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabi ni Yunming na noong nawalan siya ng malay matapos ang atake ng leader ng Black Death Alliance, ginamit ni Snakey ang kanyang makamandag na enerhiya upang iligtas siya mula sa isang fatal na sugat. Sinabi ni Yunming na gusto niyang magpasalamat ng maayos, ngunit sa halip ay inusisa niya si Snakey. Kaya't ngayon, nagpasalamat siya ng husto. Namula si Snakey, at inisip na maling akala niya na si Yunming ay isang matigas at hindi marunong magpasalamat. Naalala niya ang sinabi ng dati niyang amo na huwag siyang umasang pasasalamatan dahil isa lamang siyang kasangkapan. Ang trabaho niya ay tukuyin ang kalaban at protektahan ang kanyang amo. Tinanong ni Snakey kung naging malambot na siya dahil sa mga natanggap na palo. Tinanong naman ni Yunming kung gusto ni Snakey bumalik sa garapon. Tumawa si Snakey at sinabing nagbibiro lang siya. Sa paglipat ng eksena sa pamilya Tang, makikita ang daan-daang bangkay na nakahandusay sa lupa. Samantala, si Mommy ay nakikipaglaban sa isang kalbong mukhang Pokemon. Sa bawat sagupaan nila ng espada, pantay ang kanilang lakas. Gumamit si Mommy ng maraming armas para umatake, ngunit isang hagupit ng espada ng Pokemon ang nagpawala ng kanyang balanse. Agad namang nakabawi si Mommy, ngunit nagtataka siya kung nasaan ang ibang Grandmasters. Alam niyang kailangang tapusin ang laban bago pa dumating ang mga ito. Sinabi ng Pokemon na huwag nang mag-alala si Mommy sa pagdating ng mga Grandmasters, dahil abala ang mga ito sa pagbuwag sa mga Formation Masters. Sinabi rin ito na kapag nabuwag ang Formation, maraming karagdagang tropa ang darating, kasama na ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang Horn. Matapos tapusin si Yunming, habang sinasabi ito ng Pokemon, naghahanda siyang atakihin si Mommy upang siya ang makakuha ng karangalan na patayin ito. Habang itinaas ng Pokemon ang espada, ipinikit ni Mommy ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang mga ito, nakita niyang isang gwardiya ang nagsakripisyo ng kanyang braso upang harangin ang espada ng Pokemon. Nagulat si Mommy at tinanong ang gwardiya kung bakit niya ito ginawa. Samantala, ang Pokemon, na hindi makapaniwala sa nangyari, ay napagtanto na naantala ang kanyang atake. Nangako siya na uunahin niyang patayin ang gwardiya bago bumalik kay Mommy,
ginawa niya ito dahil buong buhay niya ay naglingkod siya sa mga kaiyahiyang elder. Kaya nais niyang mamatay na may dignidad. Biglang tumigil si Baldy, habang tumutulo ang pawis mula sa makinis niyang ulo, naramdaman niya ang napakalakas na presensya sa likuran niya, na nagmistulang ginawang Bald Barbie, ang Pokemon dahil sa matinding presyong nararamdaman. Ang lahat ng naroroon ay napalingon at nakita kung sino ang dumating, si Yunming, na naglalabas ng nakakakilabot na intensyon na pumatay. Natakot si Baldy. Iniisip kung ano ang ginagawa ni Yunming doon sa halip na ang kanilang leader. Habang tinitingnan niya ang paligid, nakita niya ang mga ulong gumugulong sa lupa, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinabi ni Yunming kay Baldy na ang mga iyon ang mga tinatawag nilang Grandmasters. Hinamon niya si Baldy na suriin muli kung may nawawala pa sa kanila, dahil nilipol na niya ang lahat ng nagtangkang sirain ang kanilang formation. Galit na galit si Yunming, at sinabi niya kay Baldy na kahit nais niya itong patayin, bibigyan pa rin niya ito ng pagkakataong umatras. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay puno ng makamandag na enerhiya, at binalaan niya si Baldy na kung hindi ito aalis, magkakaroon ito ng parehong kapalaran gaya ng iba. Naiinis si Baldy at tinanong si Yunming kung siya ba'y baliw. Kanina lamang, nakita niyang ibinato ni Yunming ang 5 ulo ng mga taong nasa Fire Realm. Napagtanto ni Baldy na may mali at naisip niya na ang malakas na enerhiya mula kanina ay resulta ng laban ni Yunming at ng Lizard. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na natalo ni Yunming si Lizard. Habang iniisip ito, unti-unting bumalik si Baldy sa realidad. Pawis na pawis siya habang sinasabi ni Yunming na bagamat makapangyarihan si Lizard, nagawa niya itong lagpasan at siya mismo ang tumapos dito. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Baldy at nagsimulang manginig sa takot. Napagtanto niya na totoong natalo si Lizard ni Yunming. Nabitawan ni Baldy ang kanyang malaking espada at inutusan ang kanyang mga tauhan na itigil ang labanan. Tumigil ang mga mandirigma, naghihintay sa utos ni Baldy. Sa mabigat na damdamin, sinabi ni Baldy na si Lizard ay natalo at pumanaw na. Nang marinig ito, maraming mandirigma ang nanlumo, at ang ilan ay hindi makapaniwala na ang Supreme Master ng Unorthodox Path ay natalo ng batang pinuno ng Tang Clan. Ipinaliwanag ni Baldy na ang katotohanang nalampasan ni Yunming ang ultimate technique ni Lizard at napatay ang 6 na Fire Realm Masters, maliban sa kanya, ay patunay na kayang makipagsabayan ni Yunming kay Lizard. Nang marinig ito, nagsimulang manginig ang lahat ng mga tauhan ng Black Death Alliance. Bilang opisyal ng grupo, inutusan ni Baldy ang lahat na umatras at itapon ang kanilang mga armas. Agad namang tumakbo ang karamihan para iligtas ang kanilang buhay. Tinanong ni Yunming si Baldy kung hindi ba siya tatakas. Ngunit sinabi ni Baldy na wala na siyang pag-asang mabuhay dahil natalo rin ang kanyang kapatid. Galit na galit, sinabi niyang nawala na ang kanyang mga minamahal, kaya kahit alam niyang matatalo siya, tungkulin niya pa ring humawak ng espada. Narinig ito ni Yunming at pinuri ang desisyon ni Baldy. Kinuha niya ang kanyang daga at sinabing magsimula na ang laban. Sa kabila ng lahat, nagalit pa rin si Baldy at inialay ang lahat ng kanyang lakas sa isang huling pagsugod. Ngunit atake ay napakabilis na wala ni isa ang nakaunawa kung ano ang nangyari. Sa isang araw lamang, ang paghahari ng mga tagapamahala ng Sichuan ay tuluyang nagwakas sa kamay ng iisang tao. Ilang oras matapos ang labanan, sa pangunahing bulwagan, ipinatawag ni Yunming ang bantay na nawala ng braso. Tinanong niya kung paano ito nararamdaman matapos mawala ng isang braso. Sinabi ng isang brasong bantay na sinanay siyang gamitin ang magkabilang kamay, kaya hindi siya masyadong naaapektuhan nito. Nauunawaan ni Yunming ang sitwasyon ngunit sinabi niyang hindi iyon ang dahilan ng pagtawag niya. Narinig niya na ang bantay ay nawalan ng braso habang sinisikap nitong iligtas ang kanyang ina, kaya gusto niyang magpasalamat ng maayos. Sinabi ng bantay na ginawa niya yun dahil tungkulin niya bilang isang martial artist ng Tang Clan, at hindi siya naghahanap ng gantimpala. Pinuri siya ni Yunming, at bagamat hindi sila palaging magkasundo, sinabi niyang dapat bigyang pansin ang mga nagtatagumpay. Tinanong niya ang bantay kung naisip na nitong matutong gumamit ng espada. Nagsimula itong manginig nang marinig ang tanong. Ipinaliwanag ni Yunming na maaaring mahirap maghagis ng mga dagger o gumamit ng lason gamit ang isang kamay, kaya't nagpasya siyang turuan ito ng kaliwang kamay na teknika sa espada.
Tiniyak niya na, sa kanyang gabay, magiging mas malakas ito kaysa noong may dalawang braso pa siya. Nagpasalamat ang bantay sa pagkakataon, ngunit sinabi ni Yunming na siya ang may utang na loob. Sa ngayon, marami pang kailangang ayusin, ngunit kapag nakabawi na ito, sisimulan na ang pagsasanay. Samantala, napapalibutan ang tangklan ng formation na ginawa ng Jaegal clan. Si Skinny Barbie ay hapong-hapo dahil siya ang nag-iisang humawak sa maraming tao. Naiiyak siya at sinisisi si Yunming dahil sa abalang dulot nito. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Yunming mula sa likuran, nagkunwari siyang masaya at sinabi niyang ikinagagalak niyang nakabalik ng ligtas si Yunming. Sinabi ni Yunming na tigilan na nito ang pormalidad, napaiyak si Barbie at humingi ng tawad dahil mali ang kanyang sinabi noong una. Ngunit hindi siya sinermonan dahil sinabi ni na Mario at Yan na ginawa niya ang lahat para mapanatili ang formation at pigilan ang mga kalaban. Pinuri rin nila si Barbie dahil sa kanyang sipag, nagbuntong hininga si Barbie at inisip na gusto niyang tumakas noong una. Ngunit pinilit siya ni Yan Ang na manatili, sinabi nito na sa panahon ng krisis, dapat ay nakatuon siya sa pagpapalakas ng alyansa, kahit si Mia, sa kabila ng matinding pagod, ay lumabas para magbigay ng oras sa kanila. Sinabi ni Barbie na kung totoo ang lahat ng narinig niya, na si Yunming ay nakipaglaban kay Lizard, napakaliit ng tsansa nitong mabuhay, sinaway siya ni Yan Ang at sinabing naniniwala siya kay Yunming. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap, pinasalamatan ni Barbie si Yunming. Nang papalabas na si Yunming, sinabi nito na mula ngayon siya na ang bahala sa lahat ng bagay. Dagdag pa nito, kung mag-isip muli si Barbie na tumakas sa panahon ng krisis, magkakaroon ito ng matinding parusa, dahil sa narinig. Nalaglag ang peking balbas ni Barbie sa lupa, inisip ni Yunming na naayos na niya ang karamihan ng mga bagay, ngunit may isa pang mahalagang gawain na natitira. 2 araw ang lumipas, kasama ang kanyang grupo, pumasok si Yunming sa kuta ng Black Death Alliance. Namangha si Won nang makita ang isang lugar na ganoon sa ilalim ng kuta. Ang dami ng kayamanang naiwan doon ay sapat na upang mabuhay ang tangklan ng ilang dekada. Napagtanto ni Won kung bakit hindi pinalawak ng alyansa ang kanilang teritoryo sa labas ng Sichuan. Si Lizard, na namuno sa unorthodox sect, ay hindi naghangad ng expansion dahil nasa kanya na ang lahat ng kanyang gusto. Sa Sichuan, inisip ni Yunming na sa tuwing kumukuha siya ng mga tagasunod, madalas niyang hinihingi ang mga kayamanan bilang collateral para sa martial arts. Ngunit ayon kay Yunming, hindi ito dahil sa pagiging sakam niya. Sa halip, dahil napakaraming tao ang nagnanais ng kanyang gabay, kaya ang kayamanan ang naging pinakamababang rekisito. Inutusan ni Yang si Wei na pangalagaan ang lugar na ito at ilipat ang lahat ng kayamanan sa pangunahing pamilya. Sumang-ayon naman si Wei, kaya nagdesisyon si Yunming na magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng lugar. Natagpuan niya ang isang silid-aklatan, ngunit wala ni isang libro ang makikita. Nang magpatuloy siya, may nakita siyang ilang libro na may tandang ahas. Kinuha ni Yunming ang isa sa mga ito at naisip niyang isa ito sa mga martial arts na itinuro ng Lizard. Habang binabasa niya ito, isinalaysay ni Lizard na natutunan niya sa kanyang pananatili sa Sichuan ang prinsipyo na dapat suklian ang kabutihan ng doble at ang galit ng 10 beses. Dahil dito, winasak niya ang Asher Fortress Sect. Hindi lamang niya winasak ang mga nagtangkang kumalaban sa kanya, kundi pinag-aralan din niya ang martial arts nila upang kontrahin ito, isang paraan upang hiyain at gawing katatawanan ang sining na minsang kanilang ipinagmamalaki. Ang iba pang mga manual ay naglalaman ng mga kontra-teknik sa martial arts na iyon. Taking gulat ni Yunming nang malaman niyang nagawa ni Lizard na wasakin ang lahat sa tulong lamang ng ilang mga manual. Ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay dating kuta ng Asher Sect. Ngunit dahil sa kay-abangan, nawasak ang lahat ng ito ni Lizard, iniwan lamang ang kanyang martial arts. Pagkatapos ng labanan sa